Kulay puti at parang gatas, lumalabas ang katas kapag iyong pinipiga. Mahilig ka ba sa gata? Totoo kaya na ang katas ng niyog ay nakatutulong upang tayo ay magmukhang bata? Sa videong ito ay tatalakayin natin kung ano-ano ang mga benepisyong nakamamangha ang kayang idulot ng gata sa ating kalusugan at katawan. Aalamin din natin kung ligtas ba ang araw-araw na pagkain ng mga lutuing hinahaluan ng gata at kung mayroon nga ba talagang masamang epekto ang sobrang gata kung sobra-sobra ang ating makukonsumo. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang gata ay parte na ng ating kultura sa pagluluto sa Pilipinas. Hindi kompleto ang ating mga paboritong mga kakanin tulad ng biko, bibingka at sapin-sapin kung walang halong gata at hindi matatawag na Bicol Express ang ulam na ito. Kung walang gata, ito ay dahil ang gata ay nakapagbibigay ng creaminess at banayad na linamnam na lasa ng niyog. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit mas lalo tayong ginaganahang kumain kapag may halong gata ang ating mga kinakain. Alam mo ba na ang isang tasa o 1 cup ng gata ay nagtataglay ng 552 calories, 631 mg ng potassium, 88.8 grams ng magnesium, 57.1 grams ng fat, 38.4 mg ng calcium, 13.3 grams ng carbohydrate, 5.5 grams ng protein, 3.94 mg ng iron, at sa maniwala ka man o sa hindi, ang gata ay may taglay na 6.72 mg ng vitamin C. Una, mabisa na pinapagana ang utak. Madalas ka bang tinatamad at nahihirapang mag-isip ng tama at nahihirapang intindihin ang mga sinasabi sa iyo? Baka sintomas na iyan ng brain fatigue. Kaya kang tulungan ng gata kung nakakaranas ka ng brain fatigue, sapagkat tinatawag din na ang gata o coconut milk na brain food o pagkaing nagbibigay sigla para ma-stimulate ang activity ng ating utak. Bukod sa mayroong calorie ang gata, nakakatulong din itong magbigay ng enerhiya. Ang gata ay mayroon ding taglay na uri ng MCT o medium chain triglycerides na isang uri ng oil o fatty acids na lubos na nakatutulong para sa cognitive function dahil mabilis itong nagagamit ng utak bilang enerhiya para sa stimulation ng ating utak kahit hindi ito maiproseso sa ating digestive tract. Di tulad ng ibang mga fats, kaya ang pag-inom ng isang tasang gata o pagkain ng mga lutuing may gata ay nakatutulong upang makapag-isip ng tama at upang pagandahin ang aktibidad ng ating utak. Pangalawa, mainam para sa mga kababaihan. Ang gata ay mainam para sa mga babae, lalo na sa mga babaeng sensitibo sa pagkain ng dairy products dahil ayon sa pag-aaral na ang mga babae ay ang madalas na nakakaranas ng hormonal imbalance magmula sa puberty, monthly period, pregnancy at menopausal, at ang hormonal imbalance ay maaaring lumala kung mahilig kumain ng mga pagkaing may halong soy at dairy products sapagkat ang mga ito ay mayaman sa calcium at ang sobrang calcium ay nagdudulot ng hormonal imbalance at iba pang epekto sa ating katawan. Nakakatulong ang gata o coconut milk dahil mas mababa ito ng 2% na calcium kaysa sa aktwal na gatas at wala itong lactose. Ito ay plant-based at dairy-free na sobrang mainam na alternatibo sa gatas para sa taong may lactose intolerance o may masamang reaksyon sa pagkonsumo ng gatas. Pangatlo, mainam para sa ulcer. Ikaw ba ay isa rin sa mga sumasakit ang tiyan na dulot ng ulcer? Alam mo ba na ang pag-inom ng isang tasang malinis na gata ay nakatutulong upang paliitin ang ulcer? Sapagkat ang gata ay may taglay na mga anti-inflammatory properties at ayon sa pag-aaral na isinagawa na may taglay na lauric acid ang gata o coconut milk na kayang labanan ang mga virus at bakterya upang paliitin ang level ng stomach ulcer at maiwasan ang infection sa ating sikmura. At pang-apat, nagpapaganda ng kalidad ng ating buhok. Kung ikaw ay laging problemado
dahil palaging tuyot ang iyong buhok at tila walis tambo ang buhok mo, ay kayang masolusyonan yan ng gata. Ang regular na pagpapahid o paglalagay ng gata sa iyong buhok ng 20 minutos bago maligo ay sobrang nakatutulong upang maibsan ang panindigas at panunuyo ng buhok, sapagkat ang gata ay nagtataglay ng fatty acids na nagbibigay dulas at upang ma-moisturize ng matagal ang bawat hibla ng ating buhok. Nakakatulong ang pagpapahid ng gata sa ulo dahil mayaman ang gata sa mga vitamin C, E, B1, B3, B5 at B6 na siyang natural conditioner para bigyang dulas at maging malusog ang ating mga buhok. Nababawasan din ito ang pagkakaroon ng balakubak sa anit. Pinopromote din ito ang mabilis na pagtubo ng buhok at napapabagal din ito ang hair aging o maagang pagputi ng mga buhok. Ipinapayo ng mga eksperto at food nutritionist na ang tamang dami na dapat ikonsumo ng gata ay nasa 1 or 2 cups lamang. Ang pagkain ng niyog o pag-inom ng gata nito araw-araw ay ligtas basta't nasa tamang sukat na 1 o 2 tasa lamang kada araw, sapagkat ang anumang sobra ay lubhang nakasasama sa ating kalusugan dahil ang pagkonsumo nito ng sobra-sobra ay maaari magdulot ng biglaang pagtaas ng timbang dahil mayaman ito sa calories at saturated fats. Ipinapayo na huwag kumonsumo ng sobra-sobra. Maaari rin makaranas ng constipation kung marami ang makukonsumo dahil may taglay rin itong dietary fiber, at tulad ng alam natin, ang gata ng niyog sa katamtamang dami ay maaari magpataas ng good cholesterol. Gayunpaman, kung minsan ang pag-abuso sa pagkonsumo nito sa pagitan ng LDL at HDL ay nagiging hindi balanse. Bilang resulta, pinapataas nito ang LDL at HDL. Sa makatuwid, mayroong panganib na magkaroon ng problema sa puso dahil sa mga taglay na fats nito, at kailangang huwag abusuhin ang pagkonsumo dito. Sa kabuuan, ang niyog ay sobrang daming pakinabang o benepisyo para sa ating kalusugan at kabuhayan. Nakapagbibigay ito ng sarap sa ating mga kinakain at nakapagdudulot ng benepisyo upang mapabuti ang ating kalusugan. Ang tamang pagkonsumo nito ay magbibigay sa atin ng ginhawa at maaaring lunasan ang iba pang sakit. Ngunit huwag natin itong abusuhin sa pamamagitan ng sobrang daming pagkonsumo o gawing alternatibo bilang gamot. Mas ipinapayo na kumonsulta palagi sa mga doktor at sa mga espesyalista upang tayo ay bigyan ng tamang payo dahil sila ang mas may alam sa ating iniindang karamdaman upang mas maging ligtas ang ating kalusugan. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.